So JC, mainit na usapin ngayon ang anti-drug and drunk driving na... Ayaw mo ata to, Sandro. Hindi, kasi ito mahirap. Kailangan Biro lang. malinaw sa atin lahat kung ano yung mga nasa ilalim nitong batas na ito. Dahil I'm sure maraming mga tao ang hindi talaga alam at hindi naiintindihan kung para saan ito. Pero alam naman natin lahat na maraming mga vehicular accidents ang nagiging... ang cause nito ay ang mamaneho nga na under the influence. Seryosong problema talaga Yes. to, no? Na kailangan ng solusyon. Kaya ngayon umaga makasama natin ang tagapagsalita ng Land Transportation Office na si Mr. Jason Salvador. Good morning po, Mr. Jason. Good morning. It's always a pleasure to be here. Welcome back, spokesperson. Thank you. Thank you. Thank you for this opportunity. Sir, siguro to start off, alam na nga po natin na napirmahan na nga po ito. Pero ngayon po ba ay law na po ba siya or hindi pa? Dahil alam ko marami pang mga prosesong ginagawa. Kailangan pa ba ng IRR, Yes, no? sir. Yes, IRR. it has been signed by the President 2 weeks ago. No, we were given 15 days for it to be published and for it to be implemented. But right now, we are doing the IRR. Binabalangkas natin yung implementing rules and regulation upang masusing tignan lahat ng aspeto ng batas na to at matignan at ma-define mabuti lahat ng aspeto upang hindi ito maging subject sa gray area or kung anumang interpretasyon. So, spokesperson, inaasahan natin ng mga anong buwan, no? Or anong petsa How magiging long effective talaga. Well, ito the law batas? gave us around 3 months to do the IRR, but we're currently working on it right now in collaboration with the Department of Health and the NAPOLCOM. No, siguro we're looking at around 2 months, possibly. Mailabas na natin yung implementing rules, and after the publication, we will immediately implement the law. Yes, Alright. importante kasi dito, JC, mga IRR, kasi talagang, siyempre yung mga tao, palagi sila nakakaharap ng palusot, lalo ng Pilipino, di ba? Ang galing lumusot palagi yan. And siyempre, ayaw naman natin na may mga papapang-abuso din ng mga mamamayan, pa rin na rin yung mga officials na aabusuhin nila yung mga karapatan natin mga sambayan ng Pilipino. Pero ito, sir, matanong ko naman po, ano po ba yung, kumbaga yung pwede na alcohol level bago po masabing under the influence? Ano po ba yung... Well, right now, ang tinitignan natin ay yung 0.05% no, sa ating blood level. This is the ASEAN standard. They are relatively lower as compared to other Western countries because iba naman yung body type ng ating mga kababayan. Ano? We're small people, so we're looking at 0.05. But this is still not final. Hinihintay pa natin yung position paper ng Department of Health to purely tignan no, kung ano talaga yung effective at mabisang level ng alcohol. So itong 0.05 pala, spokesperson, ay wala pa ito doon sa mismong batas. No? Wala This pa. will be part of, Of the the IRR. IRR na aralin ninyo. At you mentioned din ASEAN standard, meaning meron na talagang anti-drunk driving laws sa ibang mga Southeast Asian Well, countries. yes. So, sadly nga, no, isa tayo sa pinakakonting bansa na huli na sa Right. pagpasa ng ganitong batas. At kaya nga tayo natutuwa, finally, no, after a very long time na paglalabi natin ito, finally naipasa na siya. Kasi nalulungkot tayo at naalarma sa mga insidente na pataas ng mga aksidente na bunsod ng pagmamaneho ng under the influence, be it under alcohol or prohibited drugs. Yes. Pero ito po, sir, paano po ba ang mangyaring proseso dito? Kasi alam naman po natin, kunwari, every weekend po, madalas yung mga kabataan po ay nagpupunta sa Makati, sa The Fort, para sa Timog, or para, siyempre, gumimik at mag-enjoy. Paano po ba sila ma-apprehend? Meron pong mga checkpoints or pag nakita lang po na, kumbaga, iba na po sila, saka po sila hahabulin at bibigyan ng sobriety test? Well, there are 3 stages no, sa pag-apprehend natin. Unang-una, kailangan determine ng ating mga law enforcement officers kung merong probable cause. Paano ba ito malalaman? Titignan natin kung there is something unusual sa pagmamaneho ng ating super. No? Masyado ba siyang mabilis? Is he weaving in and out of the lanes? Sudden stops? Alam mo, yung kakaibang kinikilos. At pag ito ay nag-manifest, maaari siyang parahin ng ating law enforcement officer at bigyan ng field sobriety test katulad nga ng nabanggit mo. Ano ito? Meron dito yung horizontal gaze ni Stagmus, no? Yan yung pinapatingin ka sa isang object, no, para makita kung nagni-nystagmus yung mata mo. Oo, no? Pangalawa dito yung tinatawag natin ng walk and turn, no? Titingnan ka pag lalakarin ka from toe to heel, no, kung tama ang balanse mo. At huling-huli, pwede rin siya pag one leg stand, no? Tinatawag. Para ito titingnan kung ano yung balanse ng katawan mo. Kung ikaw nga ba'y lasing or under the influence of drugs. If the driver fails this, then he'll have to take the breath analyzer test. Dito, papahipan sa kanya yung ating tinatawag na breath analyzer upang makita kung gaano kataas ang alcohol level sa kanyang dugo. At kung kinakailangan pa, kung sa tingin ng ating law enforcer, under the influence of drug,
itong ating nagmamaneho, ay maaari siyang dalhin sa nearest na presinto upang mag-conduct ng drug testing. Spokesperson, itong sinasabi ninyo, papababain, no, yung driver. Usually kasi sa protocol, no, hindi pwedeng bumaba or hindi pwedeng pababain ng MMDA yung isa nagmamaneho ng basta-basta. Paano ito mabibigyan ng allowance ng batas na pwede na ngayong pababain ng Well, enforcers? it's clearly prescribed in the law, no, na kailangan niya talagang bumaba to do the field sobriety Alright. test. And then para sa kanya rin naman itong protection, para mapatunayan niya na siya nga ay hindi nagmamaneho ng lasing o lungo sa droga. So, for the mutual protection to and appreciation of both the motorist and the law enforcement officer. It's clearly defined. Alam mo, doon nakwento ko kay Sir kanina, JC, kasi may, kunwari, sa Amerika, meron daw silang right na parang kung ayaw nilang gamitin yung breathalyzer, pwede nilang hindi i-take to, pero dadalhin sila sa police station. Kaso, ang gaya nga ng sabi ni Sir, pag ginawa mo yun, pag yung time frame na pumunta ka, pagkahuli sa'yo, pagpapunta ka sa police station, nag-iiba na yung alcohol level ng katawan mo noon. Pero ito po, Sir, matanong ko po, paano naman po tungkol din sa issue naman po ng drugs? Paano naman po nahuhuli or nalalaman ng mga police officers natin na under the influence of drugs Well, naman po ang may mga clear manifestations naman yan. Ano? So, ititrain mabuti yung mga law enforcers natin yan. For example, sa marijuana, nakikita naman yan. Kita-kita yan sa mata. Kung shabu naman or other amphetamines, kitang-kita sa panga or sa ano. And we will be rightly trained, not only by DOH, but by doctors, no, on how to detect these things. Alright, so part siguro yan nung aaralin nyo rin, no? Kasama yan, oo. Spokesperson. Kasi malaking bagay dito sa pag-aaral natin kung paano i-train yung mga law enforcement officers natin, not only to detect, no, kung sila yung mga law, kundi to properly handle. Kasi alam naman natin, kung siya nga ay lasing o under the influence, medyo iba ang kinikilos niya. At posibleng, di ba, magkaroon niya ng konting pagtatalo or altercation or whatever. So, kailangan mabuting training at masusi at mahigpit para alam nila ang gagawin sa anumang sitwasyon. Pero paano kunyari, spokesperson kapag, sorry, medyo marami kami tinatanong doon. Kasi medyo complicated din yung implementation eh. Paano spokesperson ko kunyari, hindi naman gumigewang-gewang, no? Yung pagmamana, hindi naman mabilis, pero tinigil siya nung enforcer at sinabi na bumaba ka dahil iti-test ka namin for your alcohol level, no? Pwede ba itong mangyari, spokesperson, Pwede under rin. the law? Pwede rin. Ngunit, nga tinitingnan natin, along with the IRR, binabalangkas natin mabuti dito yung accountability at responsibility ng law enforcer. Right. Kasi naiintindihan natin na pwede rin itong gamitin sa pang-aabuso. Right, right. Diba? Pang-aabuso, pangungotong. Kaya, tinitingnan natin mabuti at dinidefine mabuti natin kung ano yung kailang mga responsibilidad. At balak pa natin, kung papayagan tayo ng budget natin, nalagyan ng mga video cameras yung ating mga law enforcement vehicles para at the time of apprehension, makikita nating mabuti kung ano yung nangyayari. Tama, So this tama. could serve both the motorist and the law enforcer kung sino man ang mga abusik kanino. Pero ito, Sir, siguro yung mabigat na tanong ng marami sa ating mga manonood. Ano po ba yung mga parusa, kumbaga, pag nahuli ka under the influence? It's a good thing you asked that, no? Kasi dapat talaga malaman ng ating mga kababayan ito upang maiwasan nila talaga. Unang-una, pag ikaw ay na-apprehend, no, at napatunayang under the influence of drug or alcohol, sa unang offense pa lang, ikaw ay makukulong ng 3 buwan at magbabayad ng penalty ng no less than 20,000 to 80,000. Ito ay kung hindi ka nasangkot sa anumang sakuna o aksidente. Ngayon, kung ikaw ay na-involved sa accident at may nasaktan, no, magbabayad ka ng 100 to 200,000 na fine at makukulong ulit ng no less than 3 months and as prescribed by the revised penal code. Alright. And Sa it physical gets- injuries. Physical injuries yan. And it gets tougher. If you are convicted or involved in an accident at may namatay, homicide, no, you will be asked to pay the penalty of 300 to 500,000 at maaari kang makulong ng no less than 6 months. Again, based on the revised penal code sa homicide. At meron ding karampatang suspension ng lisensya, tama ba? Tama yan. Kung Spokesperson. ikaw ay non-professional driver's license holder at napatunayan o na-convict ka, no, sa unang offense mo, isususpindi natin ang lisensya mo for 12 months or 1 year. Sa susunod na conviction mo, may perpetual revocation yan. Hindi ka na makakapagmaneho sa ating bansa sa buong buhay mo. At kung ikaw naman ay professional driver's license holder, sa unang conviction mo pa lang, ay ire-revoke na natin to at hindi ka na magkakaroon ng lisensya kailanman. Talaga namang napakabigat, no? Actually, nakakatakot yung pagdating mo ng, lalo na para sa mga normal na mga drivers natin, yung usual drivers natin, mga non-pro,
2 offenses, no? Hindi ka na pwedeng magkalisensya. And napakalaki ng kailangan ba yan? 20,000 at the least, aside from the jail time na 3 months. Tama ba, Tama sir? yan, Correct tama yan. So, ang layo naman ng estado rito ay panatiliing malinis at ligtas ang ating mga lansangan. Tinaasan ito upang magdalawang isip yung ating mga kababayan na huwag magmaneho habang tayo nakainom. Hindi naman natin pinipigilan na tayo magdiwang o mag-celebrate. Ang pinapaalala lang natin ay kung ikaw ay magmamaneho, maaaring huwag kang Maging uminom. responsable. Ikaw naman ay umiinom, huwag kang magmaneho. Responsible driving. Lalo na tingin ko yung bawal kang uminom habang nagmamaneho. no? Pero ito po sir, matanong ko po dahil sabi niyo nga po kumbaga pagdating sa usapan dun sa alak, meron po yung breathalyzer and yung mga sobriety test. Pero paano naman po dun sa drugs? Alam naman po natin na iba't ibang klase po ang drugs and ang drug testing kits po usually iba-iba po ang kailangan na kit para mahanap ang specific na drug. Paano po ang solution? Well, right now, we're coordinating with the Department of Trade and Industry in both the purchase of the breathalyzers and the drug testing kits. We're looking at a drug testing kit na medyo malawak yung sakop niya, no? Para naman ma-detect natin yung iba't ibang uri ng droga na maaaring gamitin or usually ginagamit dito sa ating bansa. Ano po ba itong mga usual na drugs po na Well, kailangan hanapin? usually yan, yung marijuana or amphetamines, lalong-lalo sa mga drivers, sa mga tsuper ng pampublikong sasakyan. Sadly, dahil gustong-gusto nilang kumita at habaan yung kanilang productivity, some of them resort to, performance-enhancing drugs upang tumagal pa yung kanilang pagmamaneho. Ang ginagamit dito yung mga shabu. Oo, yan ang mga typical na ginagamit upang humaba pa yung kanilang pagmamaneho. And hindi nila nare-realize na ito ay napakadelikado dahil it hampers your decision-making abilities and your reflexes. So sa katagalan, I'm sure, ma-aksidente sila sa ganitong gawa. Spokesperson, meron ba tayong tinatansya ng magiging presyo ng breathalyzer? Siguro sa breathalyzers muna kasi yung drug testing kit medyo dinedetermine pa. Pero itong breathalyzers... Well, we're looking at a police-grade breathalyzer, no? Kasi may mga iba't ibang uri yan, no? Meron nga dyan yung mga pangbahay lang na ginagamit, Like in other countries, meron yung mga kanya-kanyang household para tingnan yung mga anak nila kung nakainom, no? So, meron yung may ganun pala. Mga supermarkets sa mga nila, supermarkets in the makikita mo. States and in Okay. Europe, meron yan, no? Just to determine kung nakainom ba yung anak sa mo. asawa mo, no? But what we're looking at is yung police grade na tinatawag. Ang kailangan natin dito, yung unang-una, hindi na-alter yung resulta. At pangalawa, yung kailangan may tape receipt o may printout na lumalabas upang ito ay maging admissible in court at maging proteksyon din sa law enforcer at dun sa motorista. So ito po, yung driving under the influence nga po, pareho po ang mga parusa sa drugs and sa alak. Parehas. Pero paano po kasi meron po, kunwari sabihin po natin na dumating yung pagkakataon na meron po tayong mga mamamayan na talagang nakainom na nga at naka-drugs pa. Paano po ang sanctions para sa mga ganitong individuals? Well, unang-una, the law is not prejudiced to the Dangerous Drug Act of 2002. So yung mga penalties na piniprescribe doon ay hindi naman din tinapatungan o tinanggal. Kaya maari pa silang patawan ng additional penalties bungkod doon sa law. So, kung sakali, magpapatong-patong yung kanilang It penalty would pag aggravate the nagsabay-sabay. situation. Okay, siguro very clear na sa atin, no, at talagang napakaraming aspeto rin nung bagong batas na ito na anti-drunk and drug driving law. No? Pero Sandro, yung isa din kasi sa nakakalungkot ay ngayon lang ito, no, na ipasa, no? Whereas ang dami na sigurong aksidente dati na Marami naiwasan. sanang lives ang na-save din dahil syempre alam naman natin na yun nga, napakaraming aksidente ang nangyayari dahil nga lasing or na under the influence ng drugs ang mga nagmamaneho ng kanilang sasakyan. Siguro spokesperson, huling mensahe na lang din, no, para sa ating mga tagapanood. Well, again, we would like to remind our fellow countrymen na itong batas na ito ay pinasa hindi naman para pigilan ang inyong pagsasaya o pagsaselebrate. We're here para lagyan ng disiplina ang ating lansangan and ultimately to save lives. At kung iinom kayo sa bahay na lang, no, Correct. para hindi na kayo nagmamaneho pa. At kung baga nasa lagimikan ka, na kayo nalasing nga, siguro gawin mo magpahinga ka na lang sa kotse mo imbes na i-risk mo na i-drive yung kotse mo dahil hindi mo masasabi na hindi lang yung buhay mo ang inire-risk mo, pati yung buhay ng mga ibang tao na nasa kali. Kailangan maging responsible drivers tayo talaga. Okay, maraming salamat. LTO person Jason Salvador. Salamat po.